Kabanata 18, Couple. You can just contact your driver and bodyguards for that. Patuloy niya sa argumento. Pababa na kami sa lobby ng building at tuwing may nakakasalubong na empleyado, nagtatagal ang tingin sa amin. Gusto kong isipin ang mga nakatingin pero abala rin naman ako sa pagtatalo. No, I'm taking my car! Giit ko. Lumabas kami sa elevator at nakasunod siya sa akin sa lobby. Maraming ulo ang halos mabali katitingin sa amin. Naglalakad lang naman kami. Nagmamadali ako palabas at si Ares walang kahirap-hirap na nakasunod malapit sa akin. It's a waste of money and space. I don't think that's your concern. Don't be so controlling. I want my car. I was just suggesting. Nakalabas na kami ngayon. Natanaw ko na ang sasakyan ko na palabas sa parking. I suddenly regret calling for the valet. Nahawa ako sa kanya kanina. Next time, bababa na ako sa parking. A fancy and luxurious car is parked in front of us. Galing doon ang tingin ko nang titigan ko siya. I know his car before, but for sure, it's changed now. Kinabahan ako bigla nang naisip na baka itong nasa harap ang kanya. Pagka-park ng sasakyan ko sa likod ng naunang sasakyan, tinanggap ko kaagad ang susi at sumakay doon. Nang sumakay na ako, nakita ko siyang umiling sa akin bago dumiretso sa sasakyang nasa harap. I rolled my eyes. Yabang! I bit my lower lip when I noticed his luxurious black car isn't moving. Nang tumulak ako ay agad namang nakabuntot. I don't even remember agreeing to this. Basta't nagtalo lang kami tungkol sa sasakyan ko, tapos ngayon nakasunod na siya. I can't believe this. Dumiretso ako sa parking ng mall. Tinanaw ko siya sa salamin at inisip kong bababa siya sa valet pero sumunod siya sa akin sa parking. Sa tabi ng sasakyan ko siya nagparking kaya sabay ulit kami sa elevator. Nakahulukip-kip ako habang nakatayo naman siya sa tabi ko. Stoic, serious, and stiff. It's as if he's a robot or an android of some sort. All of his actions calculated and logical. He's also very imposing even with just his dress shirt, slacks, and black leather shoes. Which restaurant has your reservation? Baling niya sa akin. Mamaya na, may titingnan akong bagong open na brand. Tumunog ang elevator at lumabas ako. Sumunod siya agad. Dire-diretso ang lakad ko. Matagal bago ko natanto na pinagtitinginan kami ng ilang nandoon. Muntik nang mabunggo sa akin ng isang babae. When she noticed me, she gasped and stepped back. Ares' arm touched my waist and pulled me. Napayo ko ang babae at humingi ng paumanhin. Bago pa ako makapagsalita, nauna na si Ares sa ibang topic nga lang. Do you know where we're going? I turned to him and shook my head. But I know it's here somewhere. Nagtaas siya ng kilay sa akin. Tinanggal ang hawak sa baywang ko at kinuha ang kamay ko. Before I could protest, he already pulled me. I walked poorly behind him. I tried hard not to let him pull too much o mahulog ang coat kong ipinatong ko lang sa balikat ko. Hey, my coat! Sabi ko. Pinigilan ko na ang pagkahulog ng coat ko gamit ang kabilang kamay. He turned to me a bit and slowed down when he realized it. Ngayong nasa likod niya ako, maliit at hindi yata kita ng mga nasasalubong niya. Mas lalong nadipina ang titig ng maraming tao. Whenever they see me behind him, they talk in whispers. I watch Ares back and I know the reputation of their family. They are popular even when they try hard to be low-key. At isa pa, imposible mo nga namang maignora ang mukhang yan. Plus, he's tall, even when he's stoic and trying hard not to be noticed and stay low-key. He'd always fail. Walang hindi mapapansin ang matangkad at gwapong Riego. Idagdag pa na mayaman at popular ang angkan niya. He stopped in an electric map. Sumilay ang ngiti sa labi ko. I didn't even think about this. Which shop is it? Tumabi ako sa kanya. Binitiwan niya ang kamay ko para mapindot ang gusto kong store. Bagong bukas iyon sa mall na ito. I wasn't a fan of this brand before, but lately, I liked their style. Lalo na nang nakita ko na minodelo ng isang half-Filipina ang jewelry line nila. Here, sabi ko sabay turo sa itinuro ng mapa. Kahit na may mapa na at may steps na paano pumunta, lumingali nga pa rin ako. Ares only glanced at one way. Let's go. Teka lang, hindi ko pa sa ulo. Nakatingin pa ako sa mapa nang hinawakan niya ulit ang kamay ko at hinila na sa napiling daan niya. Did you memorize it? Yeah, he said with indulgence. That fast? Nakasunod ako sa kanya. I think I've been there before. Nagtaas ako ng kilay.
May panlalaki nga naman doon pero I didn't think he was the type. You shop there? No. Ba't ka nakapunta kung ganoon? Sinamahan mo ang girlfriend mo? He glanced at me with his eyes like daggers. He shook his head. We really need to do something about your jealousy. I gasped. Excuse me, I'm not jealous. Bago ko pa mapalaki ang away namin, may nakasalubong kaming mga matatandang bumati sa kanya. Nakita ko rin iyong brand na nasa malapit na. I pulled my hand away from him as he exchanged some pleasantries to the lot. Matalim siyang sumulyap sa akin pero nakalayo na ako. Maraming tanong at pangungumusta kaya nasisiguro kong medyo matatagalan siya. Nakapasok na ako sa store. Maliwanag at maganda iyon. Namamangha ako sa mga bags nila kaya mabilis kong sinuyod lahat. Nakasunod ang isa sa attendant nila. I picked up 2 bags but I didn't find what I liked. Is that all? I asked the attendant. Yes, ma'am. Tumango ako at natigilan nang nakitang may isang magarang pintuan. May salamin iyon at nakita kong may bags pa roon sa loob. What about that part? Are you an elite member, ma'am? She asked politely. You can access that part if you're a member. Marahan akong tumango at natanto na gaya ng ibang designer brands namin, ganito rin pala sila rito. Medyo nagulat pa nga ako dahil may exclusive room sila. Some luxurious brands here don't have those. You can only find it in bigger cities. No, thank you. I don't even have anything from their brand yet. Ngayon lang talaga ako naging interesado, pero baka si Mami meron. Nagpatuloy na lang ako sa pagtitingin sa ilang bag na nasa harap ko. Maybe I should buy some to start a collection? I'm not sure. Is it wise? Inangat ko ang bag na tiningnan ko. Napabaling ng kaunti sa attendant nang umisi siya sa likod ko. Good evening, Engineer Yago. It's nice to see you again. Aniya. Lumingon ako at nakita si Ares na nakatayo na sa likod ko. Oh, nagpabalik-balik ang tingin ng attendant sa akin at kay Ares. Your girlfriend, sir? Yes. Is she done? I opened my mouth to protest but the attendant was suddenly busy and panicking. Oh, ma'am, you can access the closet. I'll just get the keys. But I'm not... Bago pa ako nakapagsalita ay nagmamadali nang umalis ang babae. I turned to Ares angrily. Nakaupo na siya sa isang velvet sofa. Kahit nakaupo siya, halos level pa rin ang tingin namin. Huling-huli ako sa balita Kailan pa kita naging boyfriend? She said you can access the closet. Don't you like that? Of course, I'd like that, but don't go on spreading lies. He smirked. Inilahad niya ang papunta sa closet. There you go. Napabaling ako roon at parang nanghahali na iyon. Kumikinang ang mga bag at nakakalimutan ko na ang kamalian niya kanina. Come here. Sabay tayo niya at hawak sa kamay ko. Hindi kasi ako makagalaw. Hindi ko alam kung tama bang pagsamantalahan ko ang kasinungalingan niya. Tsaka lang ako nakagalaw nang hilahin niya ako papasok. Tuluyan ko na ngang nakalimutan noong nasa loob ako ng closet. The designs that I like were there. Ang disenyo na nasa labas ay purong mga luma pero nasisiguro kong marami pa ring bibili. Ang narito ay ang mga classic, hard to find at iilang seasonal na limited edition. How's Ma'am Hera, sir? She's fine. Ares answered the attendant's polite question. Tatlo na silang naroon at mukhang naroon pa ang manager. Naglilibot ako. May upuan naman at pwedeng maupo si Ares pero nakasunod siya sa akin. Nakahalokip-kip at tinatamad na siguro. You come here with your mom? Tanong ko nang natantong hindi ibang babae ang kasama niya rito. He sighed. Sinamahan namin ni Kuya noong opening. That's why he's popular here. Not that being a Riago isn't enough, but if Hera Riago is a regular customer, then he sure is considered an elite member. How's Hades? Fine. Nilingon ko siya. He waited for more from me, but I only raised a brow. It was as if any questions about his brother is not welcome. My eyes drifted on the bags. Alam kong bago ako umalis, may nangyaring problema sa mga Riago. I know a bit about it and how it is related to Felicia Valerio's death. Bahagya akong nakaramdam ng lamig. It feels weird to know someone and then hear about their sudden horrific death. It feels not right. I saw Hades one time abroad. It was a short and unintentional meeting and I noticed that something has changed. Or maybe I was just thinking too much.
I was used to him being friendly and easy to be with that it shocked me to see him serious. May palagay ako sa dahilan noon pero dahil sa pag-alis, hindi ko na rin napalawak ang pangunawa sa lahat. So, your mom has a collection of these bags? I think so. I smirked when I realized it's wrong to ask him. Paano niya malalaman? Mukha namang wala siyang pakialam sa mga ganito. Nagtagal ang tingin ko sa isang seasonal limited edition na handbag. It wasn't for me, but I wonder if his mom would like it. Bakit ko naman siya bibigyan? Baka pa mayroon na siyang ganito. Maybe the jewelry I liked from this brand would pass? Naalala ko ulit ang tingin niya sa akin. She seems distant, but then again, women like her are probably distant to all those she doesn't know well. Why would I give her something? Wala lang? Do you like that? Aris asked. It's nice. Wala sa sarili kong sinabi. Ilang sandali pa akong nakatitig sa bag na iyon bago ko binaba. I've decided to buy it. Nilingon ko ang attendant para sana sabihing bibilhin ko na nang nakita kong may hawak na itong paper bag. What else? Aris asked. Ito lang, sabi ko sabay pakita sa attendant. Hindi naintindihan ang ngiti nito. It's already here, ma'am. What? Nalilito akong tumingin sa paper bag. What do you mean? Nahihiyang bumaling ang babae kay Aris. Aris looked at me boredly and pointed at the hideous-looking bag. What about that one? Parang alam ko na ang nangyari. Sinimangutan ko si Aris at dali-daling kinuha ang cards ko sa wallet. But before I could say something, he already instructed the attendant that we're leaving. Nakakainis ka! I'm paying for that! Dala niya na ngayon ang paper bag. Awkward na nangiti ang mga attendant. Sinubukan ko pang maging discreet sa iritasyon ko sa kanya dahil may nakatingin kanina. Ngayong nakalayo na kami, tsaka pa lang ako sumabog. It's already paid. Don't make a big deal out of this. Don't make a big deal out of that? That's my bag! He chuckled. Of course, this is yours. Nanggigigil na nagawa niya pang hanapan ng lusot iyon. Then why the hell did you pay for it? At higit sa lahat, ipinakalat mo pa roon na boyfriend kita. Nakapasok ka sa... That's it! I'm paying for my bag. I'll transfer the full amount. Give me your account number. He only looked at me like I'm ridiculous. I maneuvered my phone to make some calls. Muntikan patuloy akong nahulog sa escalator. If he hadn't pulled me and put me in place, baka gumulong na ako. Napansin ko agad ang tinginan ng mga tao dahil sa nangyari. His hand is on my waist as support. He pulled me closer and whispered on my ear. Calm down. Which restaurant is it? I'm hungry. Hindi pa rin ako tapos sa pag-aalboroto kahit nakapasok na kami sa restaurant. Aris isn't listening while he's reading the menu. Give me your account. Kung ayaw mo, I'll get it from the documents in your office. Pagbabanta ko. He smirked and looked at me for a while. Bago nagdesisyon sa order niya. Kaunti na lang at sasaksakin ko na siya ng bread knife na nasa harap ko. Don't be so sentimental. It's not a big deal. Pampalubag loob niya sa akin. Mag-iisang oras na akong nag-aalboroto. Kung hindi lang kami mapapahiya, ibinalik ko na itong bag sa tindahan. What do you mean, don't be so sentimental? I am not. This is my bag, so I am going to pay for it. What's this for then? Ba't mo binayaran? A gift? For what? Dahil girlfriend mo ako? See, you're being so sentimental. Paanong hindi? This is expensive. Not the type you give to, your employee. You're not my employee. Natigilan ako. Kalmadong-kalmado siya at may painom-inom pa ng tubig habang problemadong-problemado ako sa ginawa niya. That's it. Fine. I'll find your bank account. He sighed and remained calm. Matagal pa bago ako kumalma. Kumain muna kami at siguro nahaluan na rin ng gutom ko ang iritasyon kanina. Where are you going tomorrow? Maghahanap lang ng kondo. Then I gave him a glare. I'll pick you up. Hindi ka sasama. Putol ko sa anumang iniisip niya. I'm bored. I have nothing to do tomorrow. Then do something else that doesn't concern me. I can help you find one. Saan ka maghahanap? I can do it myself. Alright, where? Suminghap ako. Sa properties namin, malapit sa VHRV. Bigla akong naisip ang ilang reservation ko sa hapon, ang mga spa reservation at nail salon. Pangdalawahan iyon lahat kahit ang lunch and dinner. Tapos wala sila na. I'll be in VHRV tomorrow, so... Ang sabi mo, wala kang gagawin. Bored ka. Bara ko. Well, now I have something to do. I looked at him with a glare that screams fight.
Why don't you just let me come with you? Fine, you can have your car. Hindi kita susunduin. At talagang hindi dahil hindi ko alam anong sasabihin ko sa oras na makita ni Mami ang pagsundo ni Ares sa akin sa bahay. And I won't pay for things. He negotiated. My eyes turned into slits and remembered something. Sige, sasama ka, pero ibigay mo sa akin ang account number mo. Nagtitigan kaming dalawa. Nanlalaban pa siya kahit alam kong bibigay rin. Fine. I smiled and felt contented. He looked serious. I bet he's miserable. Pagkatapos naming kumain, pumunta na rin ako sa ilan pang gustong mga brands. Nakasunod siya, dala-dala ang binili niyang bag. He looked awkward, standing so tall in women-infested brands. Habang namimili, kapag walang upuan, nakatayo lang siya sa gilid, mukhang bored na bored. Tsaka lang sumisigla kapag natatanaw akong nakatingin sa kanya. Thinking about funny things while he's with me, I took him to a lingerie store. Namimili ako ng bra nang tinanaw siyang tahimik na nakaupo sa sofa. Sana pala sa walang sofa ko siya dinala para mas awkward. I giggled, lalo na nang may ilang babae ang nagugulat sa kanya. May ibang namimili ng seryosa at tuwing natatanaw siya ay parang nahihiya sa kanilang binibili. He saw me giggling. He sighed and stood up. Tumikim ako at kinuha na ang ilang napili. Wala naman talaga sa plano ko ito, pero parang gusto ko siyang pagmasdan ganito. Nilapitan niya ako at nagkunwari na lang akong abala. What are you giggling about? Nothing, kahit natatawa pa. Nagkatinginan kami. Nag-eeskrima ang kilay niya. Ibinagsak niya ang mga mata sa basket kung saan ang mga bibilhin ko. Tiningnan niya ang binili ko. Then his eyes drifted to a large push-up bra. You should buy that one, he suggested, obviously teasing. I immediately fumed. Alam kong matagal na yan ang iniinsulto ang boobs ko. Dati pa man. At nairita ako kasi tama siya. Hindi nga naman iyon tumubo kahit kaunti. Muntik ko na siyang hampasin ng basket sa iritasyon. He chuckled. Huwag mo kong igagaya sa mga babae mo. Pabulong iyon dahil ayaw ko namang maeskandalo ang ibang customer. He pulled me closer to whisper back. You should stop hallucinating about my woman. How can I? Dati pa lang may common denominator na ang mga tipo mo. Kalagitnaan pa lang ng sinasabi ko, nakangisi na siya. Hourglass body, and you particularly like the boobs really big, yung nalulunod ka na. He chuckled more. I can swim though. Kaunti na lang at hahampasin ko na siya nang kumunot ang noo niya sa basket ko. Oh bra, how about panties? I don't need that. Wala sa sarili kong sinabi at nilapitan ng isang ang push-up bra. Lintik ni Ares to? What do you mean by that? Now he sounded offended. Nilingon ko siya. I have enough? Nagkatinginan kami. Parang hindi siya kontento sa sagot ko. I sometimes don't wear one. That's when I realized we talk too much about intimate things. Tumitig siya sa akin at mukhang mas lalong nairita lang. Buy some. Utos niya. Kabibili ko lang bago umuwi rito. He groaned and put a random set on my basket. Kinuha ko iyon at ibinalik sa kung saan niya kinuha. Fine, I'll buy. Upo ka na roon. Naalibadbaran na ako sa kanyang pagsunod at pagiging bossy. The brute didn't listen. He remained behind me stalking. Kumuha ko ng mga hilig kong panties. I like its strings or laced sometimes. Nilingon ko siya, medyo iritado sa mga pinipili ko pero walang nagagawa. Kaysa wala, explanation ko sa hindi niya masabing opinyon. That was our last stop for that night. He stalked me like a bodyguard until our village gates. Tinanaw ko siyang nakahazard ang sasakyan sa labas ng gate habang papasok ako. Umiling ako habang nagpatuloy sa pagdadrive. Paliko pa lang ako sa tamang street nang tumunog ang cellphone ko galing sa isang unknown number. Unknown number. Text me when you're home so I can go home too. Hindi ko na kailangan magtanong kung sino iyon. I am so torn. Gusto kong isipin ang sitwasyon at bigyan ng kahulugan ang lahat. Pero tama ba iyon? Hindi kaya masyado nga akong sentimental? But what else could all of this mean anyway? Friendship? Friendship my ass! Now that these things are happening, pakiramdam ko tuloy, tama nga ang hinala ko na hindi pa siya nakaka-move on sa akin. If that is the case, then does it mean he seriously liked me years ago? If yes, then what do we do now? Bakit ba siya ang iniisip ko? Bakit hindi ang sarili ko at sariling nararamdaman ko? What really happened that year? I liked Lucas, right? Thinking about Lucas all these years feels normal. Hindi gaya kay Ares na parang pinipigilan ko ang sarili kong
Parang bawal. Mali. I barely know Ares when I met him that day. Ang alam ko sa kanya ay ang mga sinabi lang din ng kambal at ni Jane noon. Kung may ibang alam man ako, hindi na naging mahalaga iyon. I believed them when they said he'd fool many girls. I wasn't sure if it was true, but I didn't really care if it was or not. Sa ngayon, siguro nga ganoon. O siguro, marami lang ang nag-a-assume na gusto sila ni Ares. After all, he's a gentleman. He may be serious and stoic and sometimes it comes out rude. But he is actually polite. At ako lang naman talaga yata ang nakatikim ng kalupitan niya. Palagi naman kasi siyang mabait sa lahat. I remember how miserable I felt that day in Tagaytay when he chose to believe Regine and ignored my explanation. It broke my heart into pieces. Hindi ko ipinakita iyon dahil sa pride ko at dahil ipinipilit ko na hindi mahalaga sa akin ang opinion niya, pero alam ko ang nararamdaman ko sa araw na iyon. Did I really fool him? I refused many things from my sister. I didn't show them our private messages. Lahat ng kilos ko noong magkasama kami noon, hindi ako sigurado kung pagpapanggap nga o hindi. Wala naman kasi nag-utos sa akin na pakialamanan ang mga babae niya. It was my feelings that drove me and pushed me to ask about his status and all the other things. Wala akong handbook na sinunod para lang maloko siya. Dahil ang totoo, hindi ko naman talaga siya niloko sa lahat ng iyon. Nakahiga ako sa kama at hinayaan ang labing umawang ngayong medyo nanikip ang dibdib. I just know that I shouldn't feel it that way because I am supposed to fool him. And I believe that I am fooling him when the truth is none of it were lies. Except for my confession the first time, maybe. I said that to save face and out of frustration. Pero posible kaya na magkatotoo ang kasinungalingan? I sighed and settled in for the real truth. I fooled him. There's no sugarcoating it. Para matigil na ang lahat ng iniisip ko. At kagaya ng laging ending tuwing iniisip ko ang nakaraan, mas mabuting ganito. Ang tuluyang maniwala na nanloko nga ako. Niloko ko siya. My lips parted and gave a simple sigh, trying hard to suppress my fascination when I saw Ares waiting for me. Maaga siya sa pinag-usapan, nakahilig sa gilid ng sasakyan at tumuwid lang sa pagkakatayo nang nakita akong palapit. Kadarating ko lang at kapapark ko lang sa basement ng unang property na titingnan ko. He's wearing a dark blue jeans, black boots, and a polo shirt. Even in casual attire, he looked immaculately gorgeous. With that perpetual scowl, thick brows and lashes, and angled jaw, hindi ko tuloy mapigilang maisip na baka nga maraming umasa sa kanya. Guwapo, mayaman, suplado, pero mabait at gentleman. Anyone would be broken-hearted when they see him suddenly being nice with someone. I hope you're wearing one. Salubong niya sa akin, muntik ko nang hindi makuha iyon. Kung hindi siya sumulyap sa maiksi kong damit, ay hindi ko pa naintindihan. I'm wearing a green long-sleeve silky short dress. Hindi ka ba nakatulog sa problemang yan? He glared at me for a while. Let's go. Marahan kong sinabi at sumunod na siya sa akin. Ang unang dalawang kondo na tiningnan namin ay pareho rin naming hindi nagustuhan. Ang una ay masyadong maliit. Iniisip ko kung magdadala ako ng 3 kasambahay, maliit nga iyon. Ang pangalawa naman ay may second floor. Okay naman pero nalalakihan ako samantalang naliliitan naman siya. You'll move out of your house? Nagtaas siya ng kilay. Yeah, I'd like to be independent. I never had a chance to do that in the US. Nagkatinginan kami. Tumango siya. How's your mom? I stretched my lips. She's better. She's normal now. Dumaan sa utak ko ang alaala ng dahilan ng stroke ni Mami. It's good that you immediately got her a good therapy. Napabaling ako sa kanya. Alam kong inilihim nga namin ang nangyari kay Mami para hindi mangamba ang mga empleyado. Paglipas pa ng 6 na buwan nang nagpasya kaming magpa-therapy sa ibang bansa nang nasabi sa amin ang totoong kalagayan niya. She did it here for months but nothing happened. Wala sa sarili kong sinabi habang kinakatok ang foundation ng condo unit na tinitingnan namin. Months? Tumango ako. Wala kasing epekto iyong rehab niya rito and she was so irritable and frustrated so we decided to take her abroad. Nagkatinginan kami. Matagal bago siya tumango. I realize we're talking about my family now. Naalala niya kaya ang ginawa namin kasama ang kambal at ni Jane? Oo naman, kaya nga galit siya sa akin eh.
It's good that you studied while waiting for her rehab to finish. Boring at sayang ang oras ko kung hihintayin ko lang yung mga sessions niya. Eskwela at pagbabarang libangan mo, kung ganoon. His brow shot up. Humusa ako. Just school. I don't go to bars. Nanatiling nakataas ang kilay niya. Occasionally? No, I think I went to a bar just once or twice. He looked amused now and I don't get it. And you drink every now and then? No, I don't. Mas lalo lang siyang ngumisi. My eyes turned into daggers and I realized what he meant. Sinabi ko nga palang tuwing nalalasing ako, nakakapagsinungaling ako. He's still at it. Nilapitan ko siya at agresibong tumingkayad para mag-level ang tingin namin kahit alam kong laging kulang ang heels ko. His eyes turned slit and his lips pursed as he watched me near his face. Don't you use your genius on me? I don't know what you're talking about. I was just curious, he said innocently. Isang matagal na irap ang iginawad ko sa kanya. He smiled. This is fine. You should take this condo, he said trying to change the topic. Nasa panglima na kami. Isa ito sa pinakamalapit sa VHRV na property namin. Hindi high-rise pero may ilang bedroom na. Malaki ang master's bedroom at may modified bath na may maliit na walk-in closet. Isang floor lang at hindi gaanong malaki. Tama lang sa akin, kaya tama siya. Humalukip-kip ako at tumango kay Ares. We'll buy some things after lunch, he asked. Nakibit ako ng balikat. Yung iba, next week na. May appointment ako sa spa. I don't want you here, but thanks for coming. Nagiwas ako ng tingin. I'm coming with you on your spa appointments. Anong gagawin mo roon? Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Magpapaspa ka rin? I can wait. No, ang tagal nun kaya huwag na. Then I'll join your spa. Pilit niya para lang makasama. Noong una akala ko may isahan ko siya. He'd be bored to death by all these girly things. Mauna pa ang body scrub at massage ko. Hinayaan ko siyang sumama para sa huli umayaw at tigilan na ako. Your reservation is the couple room, Miss De Alba. I can't believe Lana is doing this to me. Nilingon ko si Ares na inosenteng nakatanaw sa akin. Naghihintay sa mangyayari sa amin sa spa na iyon. Miss, hindi pa ba pwedeng i-change na lang? Sumulya pang attendant kay Ares. Siguro nagtataka kung bakit biglang ayaw kong sumama sa boyfriend ko. I'll check Miss De Alba for available rooms. Body scrub and massage po for you and sir, right? The thought of him being massaged in an enclosed space by a woman alone, dark and silent, I realized something very crude. Maganda at konserbatibo naman ang salon na ito. Kilala ko ang may-ari pero nakakontrol nga ba talaga nila ang nagtatrabaho? And with Ares' effect with girls, his woman desperate, thirst, assuming and aggressive, I don't think so. Napailing ako at naisip ang magmamasahe kay Ares at anumang kababalaghang pwedeng mangyari sa kanila sa loob ng kwarto na hindi ko nalalaman. May available po kaming separate rooms. Wag na. I'll go for the couple room. Are you sure, ma'am? We have an available couple room. Ulit ko, iritado na. Nilingon ko si Ares, nakaupo lang doon, naghihintay sa desisyon ko. At hindi naintindihan ang problemang naiisip ko. His brow shot up as a question. I rolled my eyes at him and looked at the attendant again. Couple room. Ulit ko, para mas malinaw.